Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nang umaayos ang pakiramdam ni Anya. Naigagalaw niya na rin ang mga paa. Hindi naman siya pinabayaan ni Yaya Miling. Inaalalayan siya nito sa lahat ng mga ginagawa niya. Lalong-lalo na sa tuwing sinusubukan niyang maglakad. Magmula rin noong nasa bahay siya ni Nanay Rosa, ay bibihira niya na lang nakikita ang binatang si Miguel. Ang sabi naman ng matanda sa kanya, abala raw sa trabaho si Miguel, kaya't anong oras na ito nakakauwi. Minsan nga ay hindi raw ito umuwi, lalo na kapag maraming trabaho. Mahigit 1 linggo na pala akong nandito. Kamusta na kayang mga kapatid ko? Tanong niya sa kanyang sarili at napapabuntong hininga na lamang habang nakatanaw sa malayo. Kasalukuyan siyang nasa balkonahe ng mga sandaling iyon at nagmumuni-muni. "Are you busy?" Tanong ng broskong boses mula sa likuran niya, na kaagad namang nagpalakas ng pagkabog ng dibdib ni Anya. "Can I?" Aniya ng binatang si Miguel at nakangiti ito ng malingunan ni Anya. Na ang ibig sabihin lang ng binata ay kung maaari ba siyang lumapit sa dalagang kanina niya pa pinagmamasdan. Kanina pa kasi ito nakatanaw sa malayo. At maya't maya ang pagbuntong hininga. Tanging pagtango lang naman ang naging tugon ng dalaga. Hindi mapigilang bumilis ang pagtibok ng puso ni Anya at hindi inaalis ang mga titig sa napakagwapong binatang papalapit sa tabi niya. "Are you okay? Kamusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba ngayon kesa noong mga nakaraang araw?" Tanong ni Miguel at tinabihan na nga siya nito. "Oo, mas maayos na ako ngayon," sagot niya. "Nga pala, pasensya ka na nitong mga nakaraang araw kung hindi kita naasikaso. Masyado kasi akong naging abala sa trabaho." "Ayos lang yun. Nandyan naman sila Nanay Rosa at Yaya Miling. Inaalagaan nila ako. Tsaka, ako nga dapat ang mahihiya sa inyo eh. Dahil sa nangyari sa akin, naabala ko pa kayo. Ang laki na ng utang na loob ko sa inyo." Nahihiyang tugon ni Anya at hindi gaanong makatingin sa binata. "Ano ka ba? Wala yun. Kahit sino naman siguro, nakahandang iligtas ang isang tao sa oras na makitang nasa bingit na ng kamatayan." Seryosong tugon ng binata. Napatingin siya sa binata at doon nga ay nagkasalubong ang kanilang paningin na mas lalo pang nagpalakas ng pagtibok ng dibdib ng dalaga. Pakiwari niya ay parang may mga dagang naghahabulan hanggang sa hindi niya na namalayang namumula na pala ang mga pisngi niya at kanina pa pala siya napapatitig sa binata. "Bakit? May dumi ba ako sa muka? O in love ka na sa akin?" Untag at pilyong tanong ng gwapong binata sa kanya't nakangiti pa rin. Kaagad na nag-iwas ng tingin ang dalaga at utal-utal na nagsalita. Ano kasi? Hindi siya makapagsalita dahil sa pakiwari niya ay may kasamang kiliti ang huling mga katagang sinabi ng binata sa kanya. "Biro lang," rinig niyang sabi ni Miguel at pilyo na namang ngumiti habang titig na titig pa rin sa kanya. Para maitago ang kabang nararamdaman
ay inirapan niya ang binata at hinampas ng bahagya. Nagtawa na naman sila at hinawakan ni Miguel ang kamay niya't marahang pinisil. Tila ginapangan naman ng kilabot ang buong katawan ni Anya. Pakiramdam niya, sa maikling panahon ay nagkagusto na siya sa binata. Lingid kasi sa kaalaman ng binata ay may mga pagkakataong palihim siyang pumupunta sa silid ni Miguel sa tuwing alam niyang nasa kalaliman na ng pagtulog ang binata para titigan ang napakagwapong mukha nito. Ewan kung bakit hindi niya mapigilan ang sariling pumunta sa silid ng binata para lang titigan ito sa tuwing mahimbing na ang pagkakatulog. Pangit na kung pangit pakinggan, pero iyon ang totoo. Magmula nang iligtas siya ng binata, ay nakaramdam na siya ng pagmamahal dito. Takiwari niya nga, ito na ang knight in shining armor niya. Tama, mabuti na lang talaga at hindi ako pumayag sa kagustuhan ni Daddy na ipakasal ako sa isang lalaking hindi ko gusto at ni minsan ay hindi ko pa nga nakita ang anino nito. Sambit niya sa kanyang isipan. Marami pang mga bagay ang napagkwentuhan nila at hindi na nga nila namalayang naging palagay na sila sa isa't isa. Natigil lamang ang kwentuhan nila noong lumapit sa kanila si Nanay Rosa at sinabihan silang kakain na. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Sobrang saya ni Anya at hindi siya nakaramdam ng pagkabagot. Isang araw, gulat na gulat si Anya nang ayain siya ni Miguel sa isang malawak na hardin na punong-puno ng mga bulaklak. May naririnig rin siyang lagaslas ng tubig at sa tingin niya ay may maliit na sapa sa di kalayuan. Sobrang namangha at hindi makapaniwala si Anya habang natututok ang bibig. Ang ganda naman ng lugar na to. Meron palang ganito dito? Namamanghang tanong ni Anya sa binata. Ano, nagustuhan mo bang lugar na to? Tanong naman ni Miguel, sa dalagang hindi maitago ang kasabikang nararamdaman. Ano ka ba? Oo naman syempre. Ang ganda kaya ng lugar na to. Habang pinagmamasdan ni Anya ang buong paligid, ay napaigtad na lang siya nang maramdaman niyang hinawakan ni Miguel ang kamay niya at inalalayan siyang maglakad. Hindi na naitago pa ni Anya ang kasiyahan sa kanyang muka. Totoo ba tong nakikita ko? O nananaginip lang ako? Lahat talaga ng mga bulaklak na gustong gusto ko ay nandito. Bulalas niya na para bang isang bata. Noong makita ni Anya ang pinaka-paborito niyang bulaklak na nakatanim sa gitna ng hardin at napapalibutan ng mga maliliit na nagagandahang bulaklak sa bawat gilid. Hindi niya na napigilan ang sariling yakapin si Miguel at paulan na ng halik sa pisngi na para bang paslit na tuwang-tuwa dahil sa binilhan ng paboritong laruan. Kaagad namang napabitaw si Anya nang mapagtanto niya kung ano ang ginagawa niya. Dagli nga siyang tumalikod sa lalaki nang maramdaman niyang uminit ang pisngi niya at pakiwari niya ay namumula ito. Hindi nga siya kaagad nakatingin sa binata dahil sa ginawa niyang iyon. Hiyang-hiya siya sa karahasang ginawa niya. At muli nga ay naramdaman niya na naman ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib. Naku, sorry. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Nabigla lang ako. Pasensya ka na. Ikaw kasi,
Ba't mo kasi ako dinala sa gantong lugar? Ayan tuloy. Nahihiya niyang sabi, sabay nag-iwas ng tingin. Pilit na itinago naman ni Miguel ang kilig at siyang nararamdaman noong halikan siya ng dalaga. Sayang nga lang at hindi sa labi. Tumikhim naman si Miguel at sinabing pumunta na sila sa maliit na sapa. Ani Tupay, mas maganda doon sumilong dahil medyo masakit na sa balat ang sikat ng araw. Oo sige, mabuti pa nga. Nauutal namang tugon ni Anya. Nagpatuloy na silang maglakad. Nang makarating sila sa tabi ng sapa, ay agarang naglatag ng kumot si Miguel para iyon sa uupuan nila. Nilagay niya rin sa tabi ang pagkain at prutas na bitbit niya. Nang nakaupo na si Anya, ay pasalampak namang nahiga si Miguel. Nakita ni Anya na ipinikit ng binata ang mga mata. At mukhang iidlip na siguro muna ito. Tumingin sa malawak na hardin si Anya habang pinapakiramdaman ang simoy ng hangin at ang rumaragasang ingay ng ilog. Ang ganda dito. Para akong nasa isang fairy tale. Hindi ko alam na may ganito kagandang lugar pala dito. Parang ayoko nang umalis dito. Kung pwede nga lang. Malungkot niyang sambit sa kanyang isipan. Sa di sinasadya, ay napatingin siya sa napakagwapong mukha ni Miguel. Kahit na nakapikit ang binata, ay napakaamo pa rin ang mukha nito. Ay, ang gwapo mo talaga. Wika niya habang pinagmamasdan ang mukha ng binata. Kung nakakalusaw nga lang ang mga tingin niya, tiyak, kanina pa nalusaw ang binatang tinititigan niya. Huwag mo nga ako titigan ng ganyan. Sige ka, kapag ako na in love sa'yo, hindi na kita papakawalan pa. Sambit ni Miguel habang nakapikit pa rin ito. Napapitlag na lamang si Anya sa labis na pagkabigla at hindi niya napigilang maibulalas ang mga katagang. Gising ka pala? Ang akala ko, nakatulog ka na. Hindi porke nakapikit ako ay pagnanasaan mo na ako. Kasi pwede mo naman akong pagnasaan kahit nagising ako. Dumilat si Miguel, sabay ngumisi ng nakakaloko. Nababaliw ka na? Anong pinagnanasaan ang sinasabi mo? Hindi kaya? Kunway wika niya, sabay iwas. Totoo ano? Totoong na in love ka na sa akin. Tama ba ako? Aba, ang kapal naman ng mukha mo, senyor. Anong in love ang pinagsasasabi mo dyan? Mataray niyang wika. Diyos ko po, Lord. Ano ba tong nararamdaman ko? Pakiusap, ilayo niyo ako sa tukso. Bulong ni Anya sa kanyang sarili. Akmang tatayo na sana siya. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Miguel sa kamay. Dahilan para mawalan siya ng balanse. At napatiling nadaganan niya ang binata. Ramdam niya ang matikas na dibdib ng binata at napasinghap siya. Dahil ilang dangkal na lamang at maglalapat na ang kanilang mga labi. Napapikit na lamang si Anya habang hinintay ang mga sumunod na mangyayari. Muli ay kumabog na naman ang kanyang dibdib at halos nangangamatis na naman ang magkabila niyang pisngi. Ngunit ilang segundo nang nakalipas ay wala pa ring nangyayari. Nanatili pa rin siyang nakadagan sa binata habang ang bisig ni Miguel ay nakayakap sa kanyang bewang. Doong idilat niya ang mga mata
ay pilyong ngiti ang sumalubong sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang hampasin ito sa dibdib at umayos ng upo. Anya, may gusto lang sana akong aminin sa'yo. Biglang seryosong wika ni Miguel. Pareho na silang nakaupo sa pagkakataong iyon at magkaharap na sa isa't isa. Maya-maya pa ay hinawakan ni Miguel ang pisngi ng dalaga. Habang humuhugot ng lakas ng loob para sabihin dito ang totoong nararamdaman niya. Sa tingin niya ay ito na ang tamang pagkakataon para maamin niya kay Anya ang totoong nararamdaman. Anya, hindi na naituloy pa ni Miguel ang sana'y ipagtatapat niya sa dalaga nang sabay silang mapatingin sa babaeng tumatawag sa kanyang pangalan. My gosh! Miguel Buenaflor! Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Wika ng maarteng babaeng. Halos kita na ang buong kaluluwa. Tinulungan siyang tumayo ni Miguel. Pero nabitawan siya nito nang bigla na lamang yumapos ng walang paalam kay Miguel ang babaeng halos labas na ang buong kaluluwa. Pagkatapos ay pinudpod ng halik sa pisngi ang binata. Kumulo ang dugo ni Anya nang makita niya ang ginagawa ng babae kay Miguel. Mabilis na inirapan niya si Miguel nang makita niyang tumingin ito sa kanya. Sabay marahang naglakad papalayo. Ang kaninang saya at kilig na nararamdaman niya ay napalitan kaagad ng pagkainis. Wisit na bisit siya kay Miguel dahil sa wala man lang itong ginawa para awatin ang malanting babaeng iyon. Parang nagustuhan niya pa nga ang ginagawa ng babae. Ni hindi nga man lang siya nito ipinakilala sa babaeng maharot na yon. Para bang bigla na lamang siyang naging bula noong dumating ang babae. Akalain mong bigla na lamang umalis nang walang paalam. Buwisit naman talaga oh. Buwisit ka talaga, Miguel. Sarap mong kutusan. Inis niyang wika habang patuloy na naglalakad. Wala siyang pakialam kung saan man siya mapadpad ng mga sandaling iyon. Ang mahalaga ay makalayo siya sa maharot na lalaki at malanding babae. Sa inis ngang nararamdaman niya ay hindi niya namalayang may kalayuan na pala ang napuntahan niya. Noong maramdaman niya ang pananakit ng binti sa kakalakad ay naghanap siya ng mauupuan. Nang makakita siya ng nakatumbang kahoy na pwedeng upuan ay marahan siyang lumapit roon at doon nga ay nagpahinga. Ay naku, naiinis talaga ako. Wisit ang babaeng yun. Napakalandi. Inis niyang sambit sa sarili. Nang nakaupo na nga siya, ay napalitan ng pagkagalak ang inis na nararamdaman niya sa kadahilanang natanaw niya ang napakalawak na palayan. Naghanap siya ng masasandalan bago ipinikit ang mga mata. Habang nakapikit ang mga mata, ay ninanamnam niya ang napakatahimik at preskong hangin sa paligid. Sa di inaasahan nga, ay hindi niya namalayang tuluyan na pala siyang nakatulog. Sunod-sunod na mahihinang tapik sa pisngi ang nagpagising sa kanya. Noong idilat niya ang mga mata, ay bumungad sa kanya ang muka ng isang makisig na lalaki. Nakahubad ito ng pangitaas at kitang-kita niya ang matipuno nitong katawan. Noong tingnan niya ang maamong muka ng binata, ay nakangiti ito. Pasensya na, mukhang nagising kita.
Magdidilim na kasi. Baka mapano ka dito sa paanan ng palayan. Wika ng binata sa kanya. Hindi alam ni Anya kung bakit hindi siya nakaramdam ng takot sa binatang iyon. Hindi ba't ngayon niya pa lamang nakita ang binata at nasa malawak na palayan pat walang ibang tao kundi silang dalawa lamang. Ako nga pala si Renz. Ikaw, anong pangalan mo? At taga saan ka? Ngayon pa lang kasi kita nakita dito. Tanong ng binata. Sinabi niya ang buong pangalan niya at sinabi niya rin kung saan siya nanunuluyan. Nagpresenta naman ang lalaki na ihahatid na siya sa pagbalik sa bahay ni Miguel. Habang inalalayan siyang maglakad, ay panay naman ang kwentuhan nilang dalawa. Mabilis na nakagaanan niya ng loob ang binatang si Renz. Gaya kay Miguel, ay magaan rin ang pakiramdam niya rito at mukhang magkakasundo sila. Sa bakuran ng bahay pa lang, ay isang madilim na muka ang sumalubong sa kanila. Mukha iyon ni Miguel. Nakatayo ito sa pintuan at tila ba kanina pa siya hinihintay. Bakit ka biglang umalis kanina? Madilim ang mukha ng binata at hindi inaalis ang titig sa kanya habang nakapaloob sa bulsa ang dalawang kamay nito. Muli ay bumangon na naman ang inis na nararamdaman niya nang nabaling ang tingin sa babaeng nakayapos kay Miguel na para bang ahas kung makalingkis. Maraming salamat sa paghatid mo, Renz. Papasok na ako. Malapad ang ngiting wika niya sa binata at hindi man lang pinansin si Miguel. Dinaanan niya nga lang si Miguel at dire-diretso na siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Bago niya pa isinara ang pintuan, ay narinig niya pa ang paghagik-hik ng babae at para bang ang saya-saya nito. Mangkukulam! Inis niyang sambit at padabog na nahiga. Matutulog na lamang siya at hindi na lalabas ng kwarto para hindi niya na makita ang babaeng mangkukulam ni Miguel. Ramdam ni Anya ang pagkirot ng puso niya habang panaka-nakang pumapasok sa isipan niya ang muka ng dalawa habang nagsasaya. Nagdaan na lamang ang ilang oras ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Kahit na anong pikit ang gawin niya, ay wala talaga. Halos ilublob niya na nga ang pagmumuka sa ilalim ng unan, pero hindi pa rin talaga siya dinadalaw ng antok. Hanggang sa naramdaman na lang niya ang pagkulo ng sikmura niya. Ay, ano ba to? Kainis naman oh. Naabutan na nga lang ako ng gutom, pero hindi pa rin ako makatulog. Buwisit talaga. Inis niyang sambit at sinisisi pa ang maharot na babaeng kasama ni Miguel. Teka, nandyan pa kaya ang babaeng yun? Ay, paano ako nito lalabas para kumuha ng pagkain? Wika niya sa isipan. Ayaw niyang makita ang pagbumuka ng babaeng iyon at mas lalong ayaw niyang marinig ang malamang kukulam nitong tawa. Lumipas na nga lang ang ilang minuto ay hindi niya na talaga matiis pa ang gutom na nararamdaman. Kaya naman ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumabas ng kanyang silid at pumunta sa kusina para maghanap ng pagkain. Hindi kasi siya sumabay kanina sa pagkain dahil ayaw niyang masira ang momento niya pagdating sa pagkain, sapagkat makakaharap niya ang babaeng iyon. Bumangon na siya at dahan-dahan nang binuksan ang silid.
Medyo madilim na ang paligid. Tanging maliliit na pangmagdamagang ilaw na lamang ang nakasindi. Sandali pa siyang nagmasid-masid sa paligid at inalam kung may tao pa bang gising. Noong mapagtanto niyang mukhang wala nang ang gising, ay saka pa lamang siya lumabas ng silid at naglakad na patungong kusina. Pagdating niya sa kusina, ay may nakatakip ng pagkain sa lamesa. Binuksan niya iyon at kumuha ng plato. Kahit na hindi masyadong kalakasan ang liwanag, ay pinagtiyagaan niya na iyon. Baka kasi pag nagbukas siya ng ilaw, ay makakaistorbo siya sa mga taong natutulog na, lalo na si Yaya Miling. Minsan kasi ay nakabukas lamang ang pintuan ni Yaya Miling, lalo na kapag naiinitan ito. At kapag binuksan niya ang ilaw at saktong nakabukas ang pintuan, aabot hanggang sa loob ng silid ni Yaya Miling ang sinag ng ilaw. Baka iyon pa ang maging dahilan para magising ito. Bakit hindi ka nagbukas ng ilaw? Napaiktad sa gulat si Anya nang marinig niya ang boses ni Miguel mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya iyon, ay siyang pagbukas naman ito ng ilaw. Aawatin niya pa sana, pero huli na, dahil napindot na nito ang switch ng ilaw. Bakit ka ba nanggugulat? Inis niyang tanong at binilisan na ang pagkain. Nagulat ba kita? Pasensya ka na. Paghingi ng paumanhin ng binata sa kanya at lumapit ito. Halos nga hindi niya nanginunguya ang pagkaing isinusubo niya matapos lang kaagad siya sa ginagawa niya. Nang sa ganon ay makabalik na siya sa loob ng silid. Umupo naman sa tapat ng kinauupuan niya ang binata at pinagmasdan siya nitong kumain. Dahilan para mas lalo siyang mailang. Hindi niya pa man naisubo ang huling pagkain ay tumayo na siya at inilagay na sa lababo ang plato. Uminom muna siya ng tubig bago hinugasan ang pinagkainan niya. Hindi niya pa rin pinapansin ang binata dahil sa inis na nararamdaman niya dito. Samantalang ito ang unang nang iwan sa kanya simula noong dumating ang maharot at mangkukulam na babaeng iyon, ay hindi na siya nito naalala pa. Maya-maya pa, nang matapos na siyang maghugas at nagpupunas na lamang siya ng kamay, ay nagulat siya nang biglang yumakap mula sa likuran niya ang binata. At sa mahinahong boses ay humingi ito ng tawad sa inasal kanina. Sandali siyang natigalgal at hindi makakilos dahil sa hindi niya inaasahan ang ginawa ng binata. Nakailang beses pa siyang napalunok ng laway at pilit na pinapakalma ang sarili dahil dahan-dahan nang lumalakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Sandali, ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya. Pero imbis na sumagot sa tanong niya, ay iniharap siya nito at malamlam ang mga matang nakatitig sa kanya. Saglit na katahimikan ang namutawi sa paligid nila at para bang pinapakiramdaman nila ang bawat isa. Pasensya ka na. Sorry sa nagawa ko kanina. Kung napagtaasan kita ng boses, ang totoo kasi niyan, kaya kita nataasan ng boses kanina dahil sa nagsiselos ako. Seryosong sabi ng binata nang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Nagsiselos? Mga katagang lumabas sa bibig ng dalaga. Hindi niya kasi alam kung namali lang ba siya ng dinig o ano.
Tama ka sa narinig mo. Nagsiselos ako kanina nung nakita kitang kasama ang pinsan kong si Renz. Sobrang nagsiselos ako. Ang sakit dito. Wika ng binata. Sabay turo sa dibdib niya. Nababaliw ka na ba? Hindi. Hindi ako nababaliw. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Pero ito lang ang sasabihin ko. Mahal kita. At totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi makapaniwala ang dalaga sa sinabi ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit ang kaninang inis na nararamdaman niya ay napalitan ng saya nang marinig ni Anya ang mga sinabi ng binata. Sandali lang. Nagtapat ba talaga siya sa akin nang nararamdaman niya? Ano ba to? Totoo ba to? O nag-iilusyon lamang ako? Mga katanungang namutawi sa isipan ni Anya. Magsasalita pa sana siya, pero gayon na lamang ang gulat niya nang bigla siyang halikan nang walang paalam ng binata. Noong una ay pilit siyang kumakawala sa ginawa nitong kapangahasan dahil hinalikan siya nang walang paalam. Ngunit kahit na ano pang pagpupumiglas ang gawin niya, ay hindi niya kayang tapatan ang lakas ng binata. Sadyang napakalakas nito at baliwala lamang ang ginagawa niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang matangay sa matamis at banayad na halik ng lalaki. Habang nasa romantikong kaganapan ang dalawa, ay doon pa lamang napagtanto at naramdaman ng dalagang iniibig niya na pala talaga si Miguel. Kahit nasa maikling panahong magkasama sila. Naging masaya ang kanilang gabi at nalaman rin ni Anya na kaibigan lang pala ni Miguel ang dalagang kung makalingkis ay daig pa ang ahas. Subalit, ang kasiyahang iyon ay bigla na lamang naglaho na parang bula noong may malaman si Anya. Pero ang mas ikinagulat ni Anya ay noong malaman niyang ang lalaking ipapakasal sa kanya ng kanyang ama ay walang iba kundi si Miguel. Inamin ni Miguel ang lahat-lahat ng gabing iyon. Sinabi niya sa dalaga na noong nabalitaan niyang maglalayas ang dalaga, ay sinundan niya ito para sana'y pigilan at ipaliwanag ang lahat. Subalit hindi iyon ang nangyari dahil may hindi inaasahang trahedya ang biglang naganap. Dahil sa ayaw niyang ma-pressure ang dalaga at mag-alala, ay mas pinili niyang huwag na lamang sabihin rito ang totoo niyang pagkatao. Baka kasi kapag nalaman ng dalaga, ay maglalayas uli ito. Hinayaan niya na lang na ang panahon na lamang ang gagawa ng paraan para masabi niya sa dalaga kung sino talaga siya at kung bakit napadpad siya sa lugar na pinangyarihan noong nabangga ang sasakyan ng dalaga. Noong una ay hindi matanggap ng dalaga ang mga sinabi ni Miguel. Pero kalaunan ay naunawaan niya na rin ang lahat. Kaya't bukal sa puso niyang tinanggap bilang kabiyak ng kanyang buhay ang lalaki. Alam mo bang, sobra akong natakot nung makita kitang nasa ganong kalagayan. Mas gusto ko pang ako na lang ang madisgrasya kaysa makita ko ang taong mahal kong nasa bingit ng kamatayan. Malumanay na wika ni Miguel nang nasa beranda na sila at nakasandal sa dibdib niya ang dalaga.
Sinisisi ko ang sarili ko noon sa tuwing nakikita kitang nasasaktan. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi mo sasapitin ang ganong pangyayari. Dagdag niya pang wika. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Naging padalos-dalos ang mga desisyon ko noon. Kaya ako sinapit ang trahedyang yon. Kaya ikaw, Matthew Miguel, stop blaming yourself, okay? Wika ng dalaga sa kanya. Muli pa sanang magsasalita ang binata. Pero para matahimik na ito, ay hinalikan ni Anya ang labi nito. Niyapos naman siya ng lalaki at gumanti ng halik sa kanya. Dahil sa kapusukan ng dalawa at nag-aalab ang kani-kanilang damdamin, ay nangyari na nga ang hindi pa nararapat mangyari. Hindi na nila hinintay pa ang gaganaping kasal bago matikman ang matamis na pagmamahalan ng bawat isa. Pagbalik ni Anya sa bahay nila, ay kasama niya na si Miguel. Labis-labis naman ang tuwang naramdaman ng kanyang ama dahil inalagaan siya ni Miguel sa mga panahong may nangyari sa kanyang hindi maganda. At lingid sa kanyang kaalaman pala na halos araw-araw rin palang nag-a-update si Miguel sa kanyang ama kung ano na ang nangyayari sa kanya. At isa pa ang mas nagpawindang sa lahat ay noong nalaman niyang si Miguel rin pala ang tumulong sa kumpanya ng kanyang ama para hindi iyon tuluyang malugi. Matagal na palang magkasosyo ang dalawa sa kumpanya na ang buong akala niya ay pamilya lamang nila ang nagmamay-ari.